Bukod sa farm na aking binisita, sasamahan din tayo ng ating sobrang Latina na guest para bumisita sa isa pang farm sa Siniloan. Hello po sa inyo mga kapuso! Napapanood siya tuwing umaga bilang unang hirit funliner, si Shuvi Etrata. Hello mga kapuso! Nandito tayo ngayon sa isang farm. Kukuha po tayo ng damo dahil ito po yung first process para gumawa ng pataba. Tapos mamaya, isi-shred natin to at ilalagay sa mga taniman nila kasi itong ginagamit nila as pataba dito sa farm nila. Ganyan lang, oo. Ayoko to. Oo, kuya. Samahan mo naman ako. Kuya, wala bang ahas dito? Kuya, walang ahas dito, ha? Dahil may natural na sustansya ang damo tulad ng nitrogen, phosphorus at potassium, kapag isinama ito sa pataba, nakatutulong ito sa pagpapaganda at pagpapalago ng mga halamang gulay at prutas. Ang sunod po natin gagawin ay pagkuha ng dumi. Dumi ng kambing. Dumi ng kambing, kaya naman, kambing, where are you? Let's go. Let's find the kambing. Mga kapuso, tignan nyo, napaka-cute ng mga kambing. Dito. Nandito ang kanilang mga dumi. Kuya Acer, ito ba talaga yung mga dumi nila? Or gawa-gawa lang to? Dumi talaga to nila? Dumi naman ng kambing ang pangalawang sangkap ng kanilang pataba. Nakatutulong raw ito na mas mapaganda ang lupang tatamnan at nagsisilbi rin itong pantaboy sa mga insekto na karaniwang sumisira sa mga pananim. Hoy, bilisan niyo pa dyan, dumami pa kayo! Kailangan namin na isang sako! Me! Ay, hindi nila ko sinasabi. You guys are so ano ha? At dahil dyan, let's go! Vamonos up! Bigat pala talaga. Ayan, ready na. Kuya, yung gili-gili ko maputi. Nag-shave naman ako. Bukod sa damo at dumi ng kambing, gumagamit din sila ng pinatuyong balat ng buko at katawan ng saging. Sa proseso ng paggawa ng pataba, una ang shredding. At saka, mixing. After po 3 hours mga kapuso, nakakapagod talaga ginagawa namin. Ayan, at ito na nga ang kanilang finished product, ang kanilang matabang fertilizer. Kita nyo naman yan. Ayan siya. Uy, walang amoy. Grabe, paggawa pa lang ng organic fertilizer, challenging na kaagad. Kaya naman, mag-break ka muna, Shuvi. Balita ko, may masarap na putahing ipinagmamalaki ang farm na ito. Ang ating main ingredient ay walang iba kundi ang talong. Ito namang talong na to ay fresh din from the farm at tsaka binutasan na po namin siya. Tapos, after yun ate, igigisa na natin siya. Ay, gagamitin mo din yung nasa gitna. Opo. Una munang igigisa ang bawang, sibuyas at giniling na baboy. Ito ang magiging palaman ng rellenong talong. Titimplahan ito ng paminta at saka ihahalo ang inalis na gitnang bahagi ng talong. Sunod na ilalagay ang carrots, green bell pepper at oyster sauce. Iset aside muna kapag luto na. Sunod na hahaluan ang giniling mixture ng breadcrumbs at itlog. Sa mainit na kawali, una munang ipiprito ang mga talong. Pagkatapos, lagyan ito ng giniling mixture. At iprito pa ng 3 minuto. Kapag golden brown na ang rellenong talong, pwede na itong lantakan. At ito na nga ang ating rellenong talong, mga kapuso. Ang galing, diba? Aesthetic yung mga kapuso. Ready na. I feel like it's tikiman time. Ay, ang sarap. Nandun yung bell pepper, garlic. Miss Cara, ang sarap. Halika na dito. Kumain ka na.
sarap. The best. 10 out of 10.